Hello everyone and welcome back to my channel Edmond Mindaros at sa video ito ay i-guide ko kayo on how to register your existing TIN number on BIR Oros account. Kaya stay tuned ka lang at start na natin. So ang next step ay kailangan mo lang mag-login dito sa bir.gov.ph. So i-type mo lang dito sa searching address bar and then ganito yung makikita mo. And then next step ay kailangan mo lang select dito yung e-services. And then dito sa e-services and then dito lang sa makikita mo kaagad dito sa right side yung online registrations and update system Oros. So kailangan mo lang i-click tong link na yan. And madadirect tayo dito sa another tab na Welcome to BIR Online Registrations and Update System. So kailangan mo lang i-click dito yung New Registration. So i-click mo lang yung arrow na yan. And then i-select mo lang dito yung As an Individual. Okay? So click mo lang yan. And then another page. And then makikita mo naman dito sa right side yung mga applications for registrations of individuals, yung mga documentary requirements mga kaibigan na kailangan natin i-prepare na kailangan dito. And then kailangan mo mag-scroll down and select mo lang dito yung create an account. Okay, so click mo lang yan. And then dito sa create an account, so makikita mo dito yung terms of service and user agreement. So kailangan mong basahin mabuti dito bago tayo mag-proceed. And then mag-scroll down ka lang. At dito lang sa left side corner, so makikita mo dito yung box na yan and then kailangan mo lang yan i-check. And then, I have read the above terms and condition mga kaibigans. And then, i-click mo lang dito yung agree dito sa right side. So, click mo lang yung agree. And then, another page. So, ito na yung create an Oros account. So, dito sa register mga kaibigan, ay i-select mo lang dito yung taxpayer. And then, please select an options kung existing TIN yung i-register mo or without existing TIN. So, i-select mo lang dito yung with existing TIN. Kung gagawa ka naman ng account for branch, so pwede mong i-check tong box. Okay? So, ang next step, so enter mo lang dito yung TIN number mo. So, for example, enter lang natin. Ganyan. Kapag na-enter mo na yung TIN number mo and then, lagay mo lang dito, i-fill out mo lang dito yung first name. And then kapag wala kang middle name, so pwede mong i-check tong box. And then kapag mayroon naman, so uncheck mo lang siya. And then middle name. And then yung last name. Okay, next, ito yung suffix naman. So click mo lang yung arrow na yan. Kapag ikaw ay junior, senior, the second, the third, the fourth, the fifth. So i-select mo lang dito. And then kapag wala naman, i-check mo tong NA. And then click mo lang dito yung OK. And then next, dito naman sa date of birth. Okay, so click mo lang yung icon na yan na calendar. And then select ka lang dito. So for example yan. And then dito na tayo sa civil status. Kung single ka or married. And then click OK. And then dito naman sa gender, male or female. And then next, dito na tayo sa email address. Okay? So dito guys, kung ano yung nakaregister sa account mo sa BIR, yun ang ilalagay mo dito. Hindi ka pwede maglagay dito ng any email address lang na active. So kung ano yung nakaregister doon, yun ang ilalagay. So for example, maglagay tayo. Okay, so once na-fill out mo na yung email address, and then next, kapag nilagay mo na yung email address, magpapap ito na attentions. The permanent email address of taxpayer should be using during the registrations. So kaya nga yung sinasabi ko guys na yun yung nakaregister sa BIR. Then click mo lang dito yung I acknowledge. Ayan. So dito naman sa pag-create ng password, kailangan yung unique guys. Yung pwede mong gawin na password. So for example, ganyan. And then dapat ay same sila dito sa confirm password. So dapat mag-match ito mga kaibigan. Ayan, so makikita nyo dito na match po sila. Ayan, so password should be at least 12 characters long. And then next, i-check mo lang dito yung I'm not a robot and then makikita mo dito yung check mark na green. And then i-click mo lang dito yung register mga kaibigan. Alright, so dito naman ay makaka-encounter na tayo dito ng error kapag hindi ka pa fully updated yung BIR account mo. So ganito yung makikita mo guys kapag click mo yung register. So, email address not found. So, our system has detected that you have not updated your contact informations in your respected RDO. So, ito guys, may tutorial ako nito kung paano tayo mag-troubleshoots. So, ilalagay ko sa description box. And then, kapag updated na yung account mo sa BIR, so okay na lahat yung email address and then phone numbers kapag click mo dito yung register. And then, makaka-receive tayo ng email from BIR.
So ganito yung makikita natin o marireceive natin na email. So dito sinasabi niya dito na account verification. So makikita mo dito sa spam, kung wala dito sa inbox mo ay punta ka lang dito sa spam. So makikita mo dito na account verifications. So kailangan natin itong i-verify your account. So nandito lahat yung complete informations. Mga kaibigan, yan, nandito yung details niya, verify your account. So nandito naman yung link. So ang ginawa ko dito ay kinopy ko tong link. And then nag-open ako ng another tab and then doon ko clinic dito. In-enter ko lang tong link na yan. And then next step ay ganito na yung marireceive mo mga kaibigan. Ayan. So dito mismo sa Aurus ay makaka-receive ka na ng ganito na congratulations, you have successfully created an account. Alright, so please log in to continue. And then kapag naka-receive ka na ng ganito and another email yung marireceive ulit, so ito na yung activations ng account. So thank you for registering with BIR Online Registrations and Update System Aurus. Ayan mga kaibigan, so nandito lahat yung complete informations. And then sabi pa dito na please be reminded that your account will be deleted if no TIN has been linked or applied within 15 days from account creations. So kailangan ay mayroong TIN number na nakalink doon sa ating account para hindi ito ma-delete mga kaibigan. And another issue dito, so kapag nag-login tayo, so papakita ko lang guys. So close natin yan. And then kapag clinic mo dito yung login, ayan. So dito guys, ang problem dito na another issues is madali lang naman ito. So kapag nilagay mo dito yung email address mo and then yung password and then clinic mo dito yung I'm not a robot, so click mo yan. And then makikita mong ganyan, okay na siya. And then ito guys, ito yung issue na sinasabi ko na grayed out itong login. Okay? So dito sa PC ay huwag kang mag-login dito. Gagamitin mo si mobile phone mo. Okay? So papakita ko sa inyo guys. Login tayo dito sa mobile phone. So ayun guys, so nandito na tayo sa ating mobile phone. So dito tayo mag-login kasi doon sa PC ay grayed out. So dito lang sa ating Chrome browser, so open mo lang yan. And then i-search mo lang dito yung aurus.bir.gov.ph login. And then fill out mo lang dito yung email and then yung password mo. And then next, check mo lang dito yung box na I'm not a robot. Ayan. So kapag nakita mo na green na, and then makikita nyo na guys dito na pwede na tayong mag-login. So kailangan mo lang talagang i-click dito yung login para maka-enter ka sa iyong account. Doon kasi sa PCI, talagang grayed out siya, walang option na ganito na pwede kang mag-login. Ayan guys, so ganun lang po kasimple kung paano mag-register or mag-create ng Aurus account gamit lang yung ating existing TIN numbers. Alright, in hope na nakapagbigay ako ng konting kaalaman at guide tungkol sa Aurus BIR account. Thank you guys and see you in my next tutorials.